Ang oras ay ginto, ngunit hindi pwedeng bilhin. Ang ibig sabihin nito, ang oras ay mahalaga at hindi kayang suklian ng pera o kahit ano paman. Dahil kapag ito ay lumipas, hindi na ito babalik pa. Kaya wag natin itong sayangin. Gamitin natin ito sa makabuluhan. Dahil hindi natin alam kung kailan ito mauubos. Kailangan maging kontrolado sa sarili upang hindi maaksaya ang inyong oras. Hindi ibig sabihin na hindi mo na magagawa ang mga bagay na kinagigiliwan mo. Ngunit kailangan mong gamitin ng tama ang iyong oras. Ibigay mo ang pinakamagandang bahagi ng oras mo para sa Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 16 na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ito ay isang panawagan sa atin. Kung ikaw ay nabubuhay pa sa kadiliman at patuloy ka pa rin gumagawa ng mga bagay na alam mong labag sa kalooban ng Diyos, ito na ang tamang oras na ikaw ay magising sa katotohanan. Huwag mong sayangin ang oras na ito. Gamitin mo itong pagkakataon na lumapit sa Diyos at iwanan ang mga nagawang pagkakasala sa Kanya. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Ang Diyos ay hindi kayang tiisin ang mga taong lubos na humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Dahil siya ang Diyos na mapagpatawad. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuran. Ito na rin ang pagkakataon mong maniwala at tanggapin siya bilang Diyos na tagapagligtas. At kapag ginawa mo ito, nagawa mo na rin ang pinakamahalagang desisyon para sa buhay mo na mababilang sa pamilya ng Diyos. John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat na sa Kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan naging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Bilang isang tunay na Kristiyano, ito na rin ang tamang panahon na pasikatin natin ang ating liwanag. Matthew chapter 9 verse 37, sa gayon ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ang aanihin sa katotohanan ay napakarami, datapwat ang mga manggagawa ay kakaunti. Ito na ang pagkakataon na gamitin natin ang ating oras sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Magpagamit tayo sa gawain para sa Kanya. Lumabas tayo sa ating comfort zone at ibahagi ang Kanyang salita sa mga taong nangangailangan nito. Ito na ang tamang oras. Gawin natin kung anong nararapat bago pa bawiin ang buhay na pinahiram sa atin ng Diyos. Kung sakaling tatanungin tayo ng Diyos, ano ang ginawa mo sa oras na binigay ko sa iyo? Ang oras ay napakalaga, kaya wag nating sayangin para wala tayong pagsisihan sa bandang huli. To God be the glory.